naririto po kami upang interviewin kayo patungkol sa asignaturang Araling Panlipunan at galing po kami sa PUP General Luna at nandito nga po kami para interviewin ka about doon. At ma'am, ang una po naming katanungan sa iyo ay ano po ang iyong pangalan? Ako po si Norilyn Diaz Redoma Privado from San Isidro National High School. Ilan taon na po kayo nagseserbisyo sa DepEd? 5 years and counting. Bakit po asignaturang Araling Panlipunan ang inyong kinuha? Technically, nung college, ang aking course ay major in social science as well as nung master in social science talaga siya. Kasi mas interesado ako sa mga pangyayari, sa mga nakaraan and how it will affect the lives of the people today. As well as dati, kiniklaim ko dati na ako ay magaling sa events, yung pagka sa ulo, memorizing. Pero ngayon parang ang social science ngayon hindi na siya more on memorizing, more on analytical thinking na siya. So, again po, good morning. So, kamusta man po ang pagtuturo niyo ng Araling Panlipunan? Ngayon medyo hindi siya ganun kadali kasi yung curriculum natin today ay hindi na siya yung spiral curriculum wherein kailangan mo talaga na kada grading or kada year level ay magsisimula ka sa panibago. Before kasi during the old curriculum, ang grade 7 ay history ng Pilipinas, ang grade 8 ay Asia, grade 9 ay buong mundo. Ngayon, grade 7, Asia, grade 8, mundo, 9, economics. Kami ngayon, grade 10 ay contemporary yung issue. Madali siyang i-discuss, pero kung papansinin mo yung foundation of skills ng mga bata, nakukulangan na kami. Kasi hindi na alam ng bata kung ano yung pambansang bulaklak, pambansang bayani, hindi na nakilala. So, kailangan isisingit namin siya doon sa lesson namin. Ano naman po yung mga problemang kinakaharap nyo ngayon sa pagtuturo po ng Araling Panlipunan? Ngayon sa grade 10, wala kaming libro. Ever since na napatupad ang K-12, walang binababang libro galing sa division dito sa school. So, ang ginagamit namin is more on online kasi yung mga bata, magsusulat lang sila or kung masipag sila magsulat, may lesson sila. Kapag wala, ay di wala. Kanya-kanyang tiyaga. So, ano naman po yung mga pamamaraan at estratehiya mo po sa paggamit or pagtuturo po ng Araling Panlipunan? Collaborative learning, pinaka-the best. Kasi, syempre, ngayon tayo naman ay learning by doing. So, sila yung bahala sa kanilang knowledge. Sila yung responsible. Kaming mga teacher is guidance lang, konting bigay ng information. And syempre, kapag medyo mali na yung ginagawa nila, nagbibigay na lang kami ng mga payo para maitama yung kanilang learning. So ano yung pinagkaiba sa basic curriculum sa K-12 curriculum? Ayun nga, sa nabanggit ko na kanina na yung subject, kada grade level na bago. So, technically, yung mga foundation skills sa spiral curriculum, hindi na siya ganun ka-applicable sa AP. And then, yung pa bang pagkakaiba na mayroon sa amin? Siguro yung sakop ng mga lesson ngayon ay more on most essential learning competencies na. So talagang ang pinofocus namin ngayon ay yung mga pinaka-importante. So yung mga supplementary information, dinadagdagan lang namin through discussion. Pero hindi siya talaga kasama sa objectives or layunin kapag may lesson. Ako po si Mayrin Manzano, from PUP Jan Luna po. Nandito po ma'am kami para mag-interview po sana about sa social science. Ma'am, ang una pong katanungan ay ano po ang inyong pangalan? Ako po si Teacher Marity Villalon. Ma'am, ilang taon na po kayo nagtuturo? Since 1986, so ngayon po ay 37 years. More than 37 years. Ma'am, tungkol naman po sa Araling Panlipunan, kamusta naman po yung pagtuturo nyo ng subject na Araling Panlipunan? In fact, isa sa mga ayaw kong subjects ang Araling Panlipunan. Pero since sa primary grades ay lahat ng subjects kailangan mong ituro. Ay kailangan ituro yung Araling Panlipunan. Well, Araling Panlipunan ay magandang subject sapagkat nare-refresh yung ano natin about sa history, di ba? Tapos ang mga bata mas sila, parang Filipino kasi Tagalog
mother tongue ang gamit natin. Sariling language ang ginagamit. Kaya mas madali itong ituro. Pero sometimes kasi kailangan mayroong silang mga facts na dapat isaulo. Kaya medyo nahihirapan ng bata. Po ay ano po yung mga estratehiya na iyo pong ginagamit sa pagtuturo ng araling panlipunan? So ay since 37 years na nagtuturo and I am about to retire, magre-retire na ako by March. Sa pagtuturo sa araling panlipunan, kailangan talaga ay adjustable ang teacher. Kailangan na alamin mo yung weaknesses and strengths ng bata. Kailangan alam mong i-guide ang bata. So, sa strategy na kailangan nating gamitin is wala tayong, hindi tayo naka-stick sa specific suggested strategies, kundi nasa guro yon. Kailangan ay alam mo kung paano i-handle ang bata, alam mo kung paano ang bata ay tuturuan sa iba't ibang kapamaraanan. There are times na kailangan mong i-group sila, may grouping sila. There are times na kailangan nilang individual na gagawa or sasagot, di ba? So, strategies na kailangan gawin is depende sa level of learnings, kung paano ma-adapt ng bata, paano maunawaan ang lesson. Naman po si Aleli Rebeliosa at ang itatanong ko ay ano po yung pinagkaiba ng basic curriculum sa K-12 curriculum? Sa akin, yung basic curriculum parang mas mainam, parang mas pabor, kasi katulad ng mother tongue at saka Filipino subjects, maraming mga topics, almost lahat ng topics, lahat ng lessons ay pariho ang laman nila. So nagiging nagdodouble yung pagtuturo. Pero okay naman siya kasi mas na humaba o nadagdagan yung length of time na itinuturo ito sa bata. And katulad nga sa high school, pagdating sa senior high, nakikita na doon kung ano yung kung saan talaga yung line or yung kung saan talaga kayo dapat na course na pumunta, doon ay nakikita na natin. And wala akong itulak kabigin sa basic curriculum and what is this? Yung itong later K-12, yes, K-12. Yun lang naman, nadagdagan nga lang yung ng 2 taon ng senior high. And sabi ng mga magulang, dagdag gastos. Pero sa isang banda, kung titingnan natin, di ba after naman ng senior high, ay nakakapagtrabaho na, nakakahanap na ng trabaho. Una po matanungan, ano po ang inyong pangalan? Lucila Pantoja Lopez. Ma'am, ilang taon na po kayong nagtuturo? 23 years. Bakit po araling panlipunan yung kinuha niyo pong subject? Actually, ang aking course talaga ay Bachelor of Arts, major in Economics. So, kaya ang ituturo ko talaga ay Economics. Okay. So, good morning, ma'am. So, ako naman po si Aleli Rebeliosa. So, ang itatanong ko naman po is, ano po yung mga challenges nyo na nai-encounter sa pagtuturo ng araling panlipunan, lalo na po sa naging bagong curriculum? Challenges? Wala naman. Kasi ang mga teacher dapat maging creative sa paggamit ng mga strategy para sa mga mag-aaral. Kasi ang teacher kasi ngayon ay facilitator. So kailangan yung mga activity ng mga bata magkaroon ng differentiated activity para ito ay ugma sa kanilang multiple intelligence. Diba, ang dami naman natin ang dami nating iba't iba yung kakayahan at skills ng mga bata
So, dapat bilang isang guro ay i-adapt mo yun sa kanilang skills and talent para lumabas yung creativity ng mga bata, lalo na sa araling panlipunan. Ang araling panlipunan, pag ang guro ay maraming mga magaganda yung pinapagawa mo sa mga bata, lalabas at lalabas yung creativity ng mga bata at mag-i-enjoy yung mga bata. Kasi pag ikaw ay yung traditional, hindi na uso ngayon ng traditional teacher eh. Kinakailangan, ano mo talaga yung mga bata ngayon, lalo na sa mga activities. Yung mga bata, sila na yung gagawa ng activities. Dati kasi ay sa traditional, spoon-feeding ang teacher. Hindi na pwede ngayon ng spoon-feeding teacher. Po si Erica Linong. Ang itatanong ko lang po ay ano po yung pinagkaiba nung basic curriculum sa K-12 curriculum? Kasi dun sa K-12, gumamit tayo ng MELCS. May MELCS na. Kumbaga noon kasi, yung mga libro natin, yung ginagamit natin na curriculum ay malawak. Pero, kung titingnan natin sa ibang detalyado, ngayon kasi ay pinagsama-sama na. Halimbawa, katulad ng tinuturo ko sa economics. Sa economics, kinakailangan, ang unang itinatalakay is konsepto ng economics. Kasunod na kaagad nito ay yung matalinong pagdedesisyon. So, ibig sabihin, sa K-12, pinaiksi, pinagsama-sama, para yung isang libro ay maituro mo lahat. So, meron na kaagad tinatawag tayong yung sa MELCS, yun yung sinusunod mo para masunod mo yung sa curriculum guide na ginagamit ng teacher.